Matindi na naman mga tol ang ginawa ni Roxy Sibek sa chapter na to. Nagawa niyang iligtas ang asawa at anak niya, tinalo niya ang leader ng mga Holy Knights na si Figureland Garling at kinompronta na nga talaga nila sa nangyaring insidente si Im Sama. So One Piece chapter 1162 spoiler at ang title nga nito God Valley Battle Royale. At sa title panghalang mga tol, talagang alam na natin na bakbaka na nga ang chapter na to. Sa cover page sinasabing yan ang araw ang katapusan kung saan nakarating ng araw ng Flower Capital si Yamato at na-reunite na sa iba pa. So basically mga tol, tapos na nga yung ginagawang journey ni Yamato dyan sa Wano. Alam natin na yun nga talaga ang pakay niya at matapos yun, maaaring magdayag na nga talaga siya at ma-reunite sa mga Straw Hat. Anyway, ito nga simula ng chapter mga tol kung saan nasigip nga talaga ni Sibek, si Iris at si Teach. At sinabi nga ni Iris kay Rox na magkita na nga lang daw sila sa Lulusia Kingdom. Ironically mga tol, yung Lulusia Kingdom pareho nga yung sinapit sa God Valley kung saan binura nga rin ito sa mapa. Pero recently nga lang nangyari yun habang ang God Valley incident 38 years ago pa. So dahil dito mga tol, mukhang debunk nga yung theory na nakuha ni Im Sama ang asawa ni Sibek na si Iris. May theory kasi na maaaring yung katawan daw na ginagamit ngayon ni Im Sama si Iris mismo dahil na rin sa nakasulat nga dun sa magical circle na ginamit ni Im Sama ang pangalan na Iris Ditar. At ang hula nga ng marami yun nga ang asawa ni Sibek. Pero nakaligtas nga siya sa God Valley mga tol at nakapunta sa Lulusia Kingdom. Kat naman kay Big Mom mga tol, nung nakuha niya nga ang fish fruit, ang Azuri Dragon. Nakita na nga natin ito mga tol sa flashback ni Kuma kung saan ang nakakuha talaga si Ivankov pero inagaw nga ito ni Big Mom. At ang matindi pa nga mga tol, ang intensyon ni Big Mom ibigay nga ito kay Katakuri. So grabe, siguradong napakalakas nga ni Katakuri kung nasa kanya ang devil fruit ni Kaido. Yun nga lang mga tol, sa chapter na to biglang dating si Kaido sa area at inambush niya si Linlin. Kinuha niya nga ang devil fruit at agad niya nga itong kinain. So grabe si Kaido mga tol, siguradong nung time na yan hindi niya nga alam kung anong kapangyarihan ang ibibigay sa kanya ng devil fruit na yon. Pero mukhang para sa kanya mas lalakas nga siya kung magkaroon nga siya ng devil fruit. Siguro dahil na rin sa talagang nakikita niya kung gaano kalakas si Whitebird. Swerte na nga lang talaga at ang nakain niya isang mythical zone, ang Azuri Dragon. Ito pa nga matindi mga tol, nabalaban na nga talaga si Roxy Sibek at sinasabi dito sa spoiler na tinalo niya nga si Figureland Garling. Siya nga ang leader ng mga Holy Knights mga tol at that time at siguradong siya nga ang pinakamalakas sa mga ito. At yung way nga ng pagkakasabi dito sa spoiler mga tol, parang napakadali ngang tinalo ni Roxy Sibek si Figureland Garling. So sana makita natin sa full chapter yung buong laban nila at talagang huwad na champion nga ng God Valley etong si Garling. Bukod sa hindi niya nga nakuhang One Piece mga tol, ang papremyong si Shaki mukhang napakadali pa nga siyang tinalo ni Sibek. Anyway, dahil dyan masasabi natin na wala na nga mas malakas pa kay Garling sa parte ng mga Celestial Dragon na nandyan sa God Valley except kay Saturn. At speaking of Saturn mga tol, sa spider form nito hindi na nga nakapagpigil si Imo at sinapian na nga siya. At mula nga dyan, yung mga natitirang Davy Clan member ginawang demon ni Im Sama. So pareho sa matitinding nangyayari sa Elbap mga tol, ganun nga rin ang gagawin ni Im Sama. Kung saan gagawin niya ang demon ng kahit na sino man para talunin ang kalaban niya. At what if mga tol, what if lang ito, paano kung nagawa ring demon ni Im Sama si Roger at si Garp? Dahil sa sinasabi nga na silang dalawa yung nagtulungan para matalo si Sibek. Kung isipin nyo sa mga puntong ito, wala nang pakay sila Roger dahil sa nakuha na nga nila si Shaki. Sinabi niya nga rin sa last chapter na aalis na nga sila at kukunin na lamang yung mga treasure. So basically, hindi nga hangad ni Roger na labanan si Roxy Sibek. Dahil sa pareho lang din naman yung goal ng mga pirata ang makuha si Shaki. Si Garp naman mga tol, alam natin na talagang si Roger yung pakay. Hindi niya nga rin planong labanan si Roxy Sibek dahil ang gusto niya makakalaban si Roger. Kaya paano kung ginawa nga talaga silang demon ni Im Sama? After all, nakita nga natin sa Elbap na wala sa haki o wala sa kung gaano kalakas kung paano ka gagawing demon ni Im Sama. Pag nagawa kang ilubog sa magical circle, matik demon ka na nga. Dahil sa ipiplip nga ni Im Sama ang bilog na yun para siguradong malubog nga ang buong katawan mo. After all, makikita natin kay Garp na talagang hindi niya nga gusto yung nangyari sa God Valley incident. Ayaw niya ang pag-usapan yun at parang hindi niya tanggap na tinawag siyang hero ng mga Marines. Anyway, eto na nga ang last part ng chapter mga tol, kung saan si Whitebeard at si Kaido na nasa dragon form lumapit na nga kay Roxy Sibek at sila ngang
tatlo mga tol, kinompronta na si Im Sama. So grabe, eto na nga talaga yung matinding bakbakan mga tol. Hindi na nga hinintay pa mga tol ni Im Sama na si Sibek mismo ang magpunta sa Marijua dahil siya na nga mismo ang nagpunta dito sa God Valley at kakaharapin na nga si Rax si Sibek. Hindi nga tayo handa sa kung anong mangyayari kay Rax mga tol, pero siguradong mapait na katapusan nga ito at dito na nga natin makikita kung gaano kalakas ang ultimate villain ng kwento. So bali ayan nga lang mga tol yung review natin ng spoilers. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong nito para sa ating channel. Meron na naman tayong break next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!